This program is brought to you by Western Union. Walang palya ang padala. Magandang umaga mga kamarino. Last Saturday na naman ng buwan ng Marso. Ibig sabihin yan, simula na talaga, tunay na ito, simula ang summer. Magandang umaga sa iyo, Maricel. Alam nyo, kasi hindi porket March. Yes. Summer na. May amihan pa eh. Malamig pa yung hangin. Ngayon pa lang talagang umpisang-umpisa. And speaking of mga kamarino ng summer, handa na ba kayo sa inyong mga outfits? Alam nyo na yan, lalo na yung mga misis dyan, ha? Siguraduhin yung fit na fit. Huwag masyadong halanganin. Correct. Ay, alam mo, may binabagayan ng bathing suit ngayon, ha? Ang mga bathing suit, depende yan sa size ng katawan. Kahit medyo malaki ka, pero pag maganda ang hugis ng bathing suit, maganda ka. Natatago. O, di ba? Mga kamarino, ano na yan? Bukod sa summer, mga kamarino, atin ding ipagdiriwang ang 5th anniversary ng Yan ang Marino ngayong darating na Abril. Yan! Alam mo, mga kamarino, High five. High five tayo, mga kamarino, ha? Tutuparin po natin ang inyong mga mumunting kahilingan. Sino-sino nga kaya ang mga mapapalad na mapipili, Admiral? Abangan nyo po yan, ha? Sa aming whole month celebration. Admiral, ibigay mo nga konting teaser dyan kung ano pwede nating ipamigay sa kanila. Marami. Gusto niyo magtayo ng sari-sari ito. Pwede. Why not? Ano pa? Kung nangingisda kayo, gusto niyo ng bangka, pwede rin. Exciting yan, mga kamarino. Kaya mag-post na kayo, ha? Mag-post na kayo sa aming Facebook account at alamin nyo po kung sino-sino ang mananalo at mapapalad na makakasama sa aming mabibigyan ng sorpresa. Mga munting kahilingan. Yes, correct. Abangan niya, mga kamarino. Pero ngayon, samahan niyo kaming bisitahin ang Museo Marino. Santo? Oo, saan nga ba yan? Abangan natin. Okay, mamaya abangan natin, ha? Usapang oral hygiene naman ang hatid namin sa inyo mula sa isang doktor ng Siemens Hospital. At kilalanin din ang master ng training ship, Kapitan Felix Oca. Walang iba kundi si Captain George de la Cruz. At isang parangal ang natanggap ng partner na si Vice Admiral Santos. Ano nga ba ito? Surprise! Abangan niyo yan sa ating pagsisimula ng paglalayag. Kaya all aboard dito sa Yan ang Marino! This portion is brought to you by SSS, Believe Kami Sa'yo. Western Union. Isang panayam ang pinaunlak sa atin ni Captain George de la Cruz, ang kapitan ng training ship ng Amosup, ang TS Kapitan Felix Oca. Diyan! Halina't maglayag, makipagkwentuhan kay Captain George at ating alamin kung paano ang buhay ng isang master of the ship. Sa isang kasabihan na binigkas ni Dale Carnegie, you never achieve real success unless you like what you are doing. Ang kasabihang ito ay binigyang patotoo ni Kapitan George de la Cruz sa aming panayam sa kanya. Kinuwento sa amin ng kapitan ng TS Kapitan Felix Oca ang buhay bilang isang kapitan, anak, asawa at pagiging isang Pilipinong marino. Noong bata pa si Kapitan George ay pagdodoktor ang nais niyang maging propesyon. Pero pabiro niyang ikinuwento sa amin kung bakit siya napunta sa pagmamarino. Ano ko talaga nun, doktor eh. Ang problema nga, sabi ng tatay ko, doktor, ang gusto mo eh, puro grade mo, puro palakol. Hindi kasi yung tatay ko sundalo eh. So kaya niya gusto ko mag-medical nun para mag-Navy. Sundalo rin ako sa Navy. Ay nung lately na hanapin niya gano'n, mag-graduate ka na, pag magre-report ka na sa headquarters. Sabi niya, naku, ayoko nang kasi pumuputak na isipan ko. Ayoko nang magsundalo, dapat ko mag-ano na lang ako. Magsisima na lang ako.
Sa mahigit 30 taon niya sa industriya ng maritima, may isang hindi makakalimutang karanasan si Kapitan George. Doon sa humanitarian operation namin, nung bagyo, nung Yolanda, siyempre kami rin na-amaze din kami doon. So, hindi lang sa training, so nagkaroon kami nga nung operation ng gano'n. Kasi ang nangyari sa Tacloban is the whole town ng Tacloban wipe out eh. So, naging peligro lahat. Pati yung mga nagdadala ng mga relief goods doon. Minsan, wala lang pala yung pero pag nakakagawa ka ng wow. Oo, para bang ang taba-taba ng ng puso mo, tsaka ang sarap ng pakiramdam mo. Malaking responsibilidad ang nakapatong sa mga balikat ng isang kapitan sapagkat siya ang namamahala sa buong barko. Kaya naman para kay Captain George, ang barko ay itinuturing na niyang kanyang pamilya. Pagkagising mo pa lang, hindi lang pagkagising, bago ka palang matulog, iniisip mo na yan. O nasa safe ba yung yung barko mo? Pagdating sa pamilya, ani Kapitan George, ang pinakamahirap sa profesyon nilang ito ay ang mawalay sa kanilang mahal sa buhay. Yun ang isang pinakamasakit sa amin. Kasi kaya minsan nga pag dumarating kayo, lalo pag bata, pa lang yung misis mo, buntis siya. Pag-uwi mo, may anak ka na, tapos hindi ka pa kilala. Nakakano din, siyempre. Minsan naman, kaya yung mga ganong bagay, hindi mo na, sige lang, para sa mga bata, para sa Bilang isang asawa, abay, inihilin tulad ni Kapitan George sa baraha ang kanilang relasyon. Parang larong baraha. So may hari, pero kaso, may alas pa. Pagdating nyo, yes! Yes, darling! At dahil mas pinili ng manatili ni Kapitan at ipagpatuloy ang pagmamarino sa Pilipinas, mas nakakapiling niya ngayon ang kanyang pamilya. Sa 3 anak ni Kapitan George, iisa lamang ang kanyang laging ipinapaalala sa mga ito, ang respeto. Bukod dito, isa sa mga anak niya ang sumunod sa yapak niya sa pagpasok nito sa mundo ng maritima. Habang lumalaki siya, sabihin, minomold ko nung sinasabi ko sa kanya, yung buhay, ganito. Then, napanood niya lately na, tama, gusto ko rin talaga magmarino. At katulad ng MAP, pumasok sa MAP, ayaw niya eh. Pero nakita niya nung mag-take siya ng exam, nakita niya pasado yung exam niya. Nagustuhan niya rin. Then nung naka-uniforme na siya ng uniforme ng MAP, ay na maghubad ng uniforme ng MAP. Gusto niya na rin, di ba? Sa pagiging in-demand ng mga Pilipino sa industriya ng maritima sa buong mundo, sa opinyon ni Kapitan, ang sipag at tiyaga nating mga Pilipino ang number 1 na rason kung bakit patok na patok tayo sa ibang bansa. Talaga namang katangi-tangi si Kapitan George de la Cruz. Masasabing nasa kanya na ang best of both worlds. Bukod sa nagagawa na niya ang pinakamamahal niyang trabaho, ang pagmamarino, ay nakakapiling pa niya ang kanyang pamilya na para sa kanya ay ang tunay na tagumpay. This portion was brought to you by SSS, Bilib Kami Sa'yo. Western Union. Bilib kami sa'yo. Sa tuloy-tuloy mong hulog sa SSS, protektado ka at yung pamilya, mag-member na. Kasabay ng pagbangon ng bayan, kasamang pag-ibig sa pagbigay ng ginhawa. Dividendo ng Pag-ibig members, 10 bilyon na. Pag-ibig savings nyo, kumita ng 4%. Pag-ibig housing loan, tinaas, 6 million na. Interes sa calamity loan, binawasan, pinakamababa. Habang 100 pesos pa rin ang mandatory monthly contributions nyo. Opo, 30 million members na tayo ngayon.
Patunay na naman sa pag-ibig ang pinaghirapan may katuparan. This portion is brought to you by Pag-ibig Fund. Sa pag-ibig, ang pinaghirapan may katuparan. Western Union, walang palya ang padala. Samahan niyo akong pasyalan ng Museo Marino ng AMUSUP All Japan Seafarers Union. Tayo nang magbalik tanaw sa mga pinagmulan at mga mahalagang bahagi ng nakaraan ng maritima sa ating bansa. Mga kamarino, alam niyo bang may isang museyong itinayo ang Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines in partnership with the All Japan Seamen's Union o ang AJSU. Isang museo with other recreational amenities para lang sa inyo. This was inaugurated last April 16, 2012. This was built for Filipino seafarers to promote psychosocial, physical condition in terms of sports. Hindi lang museo ang makikita rito dahil meron din swimming pool, basketball court, sauna at gym. At mga kamarino, it's free of charge. At hindi lamang mga miyembro ng union ang maaaring maka-avail nito kundi we encouraging the seafarers. Actually, this complex not only for the members, we also encourage for non-members. We allow non-members also to use these facilities. So, this facility is free for all seafarers. according to Mr. Arada, maraming eskwelahan ang nagpunta na rito para sa kanilang educational trip. Ito ay isang magandang paraan upang maimulat ang bagong henerasyon tungkol sa paglago ng industriya ng maritima sa ating bansa. Informative at entertaining ang Museo Marino dahil sa mga visuals na maaaring makita. Mayroon ding mga state-of-the-art mini model ships na mula sa JSU at sa iba pang mga manning agencies na kasapi ng Union. This was donated by the AGSU, the All Japan Seamen's Union, and some companies, shipping companies, MAP, NYK, mga shipping companies na related sa AMUSUP. Ang Museo Marino ay dedicated sa ating mga seafarers at syempre sa ama ng marinong Pilipino na si Captain Oka. Isang paanyaya mula kay Mr. Marvin Joseph Arada para sa ating mga kamarino. We encouraging the seafarers, member or non-member here at All Japan Seamen's Union, AMUSUP, Maritime Museum and Sports Complex to come here. This was for free for them to use this all facilities we have here. We have the basketball, the volleyball, the badminton, swimming pool, sauna, and this museum on the second floor. We're encouraging you to come here. Just bring your seaman's books and Xerox it. That's okay, that's fine. You can use the facilities. Ang All Japan Seamen's Union, AMUSUP Maritime Museum and Sports Complex ay isang patunay ng isang magandang pagsasama ng Japan at ng Pilipinas sa larangan ng maritima. Visit Museo Marino upang mapalawak pa ang inyong kaalaman tungkol sa pinagmulan ng sektor ng maritima sa ating bansa. This portion was brought to you by Pag-ibig Fund. Sa pag-ibig, ang pinaghirapan may katuparan. Western Union, walang palya ang padala. Ang PhilHealth, 18 years ng kaagapay sa pag-aalaga ng kalusugan at pagbibigay tulong medikal sa sambayanang Pilipino. Para sa PhilHealth, ang kalusugan ng bawat miyembro at ng kanilang pamilya ay mahalaga. Layon ng PhilHealth na lahat ng Pilipino, miyembro. Lahat ng miyembro, protektado. Kalusugan natin, sigurado.
portion is brought to you by Western Union. Walang palya ang padala. Oral hygiene at iba pang usapin tungkol sa pangangalaga ng ating bibig. Isang makabuluhang panayam ang hatid sa atin ni Dr. Danica Velasco ng Siemens Hospital. Let's watch this. Kung ang mga mata ay salamin ng kaluluwa, ang pagkakaroon naman ng malusog, matibay at magandang mga ngipin ay simbolo ng malusog na pangangatawan. Pero madalas, ang pangangalaga sa ngipin ay hindi nabibigyan ng hustong atensyon. Kaya naman sa monthly health teaching na ginanap sa Siemens Hospital, ang pangangalaga ng ngipin ang kanilang tinutukan. Nagkakaroon ng periodontitis kapag ang namuong plaque ay nagdulot ng impeksyon sa ilalim ng gilagid na nagiging dahilan ng pagkawala o pagkaubos ng suportang buto ng ngipin o yung tinatawag na periodontal bone. Ayon kay Dr. Danica Velasco, nirirekomenda ng bawat dentistang tulad niya ang pagkakaroon ng regular dental check-up dahil yung mga problems na pwedeng mag-arise like gingivitis, periodontitis, and early diagnosis of other systemic illness can be done through regular check-ups. dahil sa asid at bakterya sa loob ng ating bibig, unti-unting nasisira ang ngipin. Ang enamel ang unang naapektuhan, sunod ang dentin hanggang abutin ang pulp. The enamel, it's not easily abraded pag sa oral prophylaxis, pero yung brushing, hard brushing, and using those hard toothbrush would abrade the enamel and would expose the dentin. Pero yung oral prophylaxis, it doesn't harm the enamel. May koneksyon din ikanya ang oral cavity sa puso. The bacteria that are seen sa oral cavity, especially those that causes dental caries, could and sometimes affect the heart, especially when there's an existing heart disease or heart condition, like in the case of rheumatic heart disease, wherein yung heart has already been invaded by bacteria. Kaya naman ang payo niya para sa mga marino ay magpalinis ng ngipin bago sumakay ng barko at and then we advise them if they can carry with them mouthwash, dental floss, and of course a number of toothbrush, so they could switch or change to a new one when their old brush becomes worn off. Sabi pa niya, nakakatulong sa pagpapalakas ng ngipin ng fluoride, pero kapag sobra, maaari itong pagmulan ng fluorosis. This condition weakens our teeth. Usually, yung appearance ng teeth is chalky. It's not the white, hindi normal white, pero chalky appearance yung teeth. And mabilis mabutas. Para sa matibay ng ngipin, kailangan ikanya ang pagkaing high in calcium at phosphorus. As we all know, yung sugar, this is the one that the bacteria breaks down and forms into acid. And those acids are the one that nagsisira ng ipin. Isang imbitasyon naman ang iniwan ni Dr. Velasco para sa mga kamarino nating AMUSUP members. Mahalaga na pangalagaan natin ang ating mga ngipin para tayo ay maging mas epektibo sa ating mga trabaho at sa pang-araw-araw na gawain. Dito po sa Siemens Hospital, nagbibigay po kami ng free dental service sa lahat ng seafarers at kanilang dependents. We are inviting all of you to come and visit us to know more on how you could take care of your teeth. This portion was brought to you by Western Union. Walang palya ang padala. Bilib kami sa iyo. Sa tuloy-tuloy mong hulog sa SSS, protektado ka at yung pamilya, mag-member na. Ang PhilHealth,
18 years na ang kaagapay sa pag-aalaga ng kalusugan at pagbibigay tulong medikal sa sambayanang Pilipino. Para sa PhilHealth, ang kalusugan ng bawat miyembro at ng kanilang pamilya ay mahalaga. Layon ng PhilHealth na lahat ng Pilipino, miyembro. Lahat ng miyembro, protektado. Kalusugan natin, sigurado. Kasabay ng pagbangon ng bayan, kasamang pag-ibig sa pagbigay ng ginhawa. Dibidendo ng Pag-ibig members, 10 bilyon na. Pag-ibig savings nyo, kumita ng 4%. Pag-ibig housing loan, tinaas, 6 million na. Interes sa calamity loan, binawasan, pinakamababa. Habang 100 pesos pa rin ang mandatory monthly contributions nyo. Opo, 30 million members na tayo ngayon. Patunay na naman sa pag-ibig ang pinaghirapan may katuparan. This portion is brought to you by Western Union. Walang palya ang padala. Bilang pagkilala sa kontribusyon ng aking partner na si Admiral Eduardo Santos sa larangan ng edukasyon, siya po ay ginawaran ng Key to the City Award ng Lungsod ng Pasig. Halina at silipin po natin ang kaganapang ito. Kamakailan ay naging saksi ang Yanang Marino sa pagtanggap ni Vice Admiral Eduardo Santos ng parangal mula sa pamantasan ng lungsod ng Pasig. Ang pagbibigay parangal ay pinangunahan ng presidente ng PNP, katuwang si Honorable Maribel Eusebio, ang kasalukuyang mayor ng Pasig. The City of Pasig and of course the President of pamantasan ng lungsod ng Pasig for this honor. Ayon kay Vice Admiral Santos, ang Maritime Academy of Asia and the Pacific ay handang tumulong sa pamantasan ng lungsod ng Pasig. Nandito po ang map sa inyong lingkod. We are ready to help anytime. Ang aming pong project kasama po nitong pamantasan ay nasa renewable energy. Alam naman po ninyo, pataas ng pataas ang kuryente dito sa ating bansa at mauubos na rin, pakonti na rin ang ating resources ng energy, ng kuryente. Dagdag pa niya, kailangan ay maghanap tayo ng ibang paraan tulad ng gamit ng araw o gamit ng hangin o gamit ng alon upang magkaroon tayo ng sustainable energy resource. Sa aming panayam kay Dr. Amihan April Alcazar, ang presidente ng pamantasan ng lungsod ng Pasig, kinilala nila ang malaking kontribusyon ni Vice Admiral Santos sa universidad. So he has contributed to our university by his introduction to various academic institutions and entities with whom we will be collaborating on the three functions of the university, mainly curriculum and instruction, research and extension programs. So the commendation that we gave to him is the key to the city of Pasig and to the pamantasan ng lungsod ng Pasig because we consider him as one of our own officials or personnel, and therefore he has the privilege to all our facilities and privileges and benefits of the personnel enjoyed by the pamantasan ng lungsod ng Pasig. So therefore we had our accreditation from the Association of Local Colleges and University Commission on Accreditation, which resulted in our 10 academic programs being given very high rating. Ibinalita rin niya sa taong ito, ang kanilang focus ay ang Research and Extension Program kung saan So for example, because Vice Admiral is the President of Maritime Academy of Asia and the Pacific, we will be collaborating with his academy with respect to renewable energy initiatives of our College of Engineering. Then of course, we have other memorandum of agreement with other academic institutions for our 7 other colleges. Sa ngayon, ang pamantasan ay may 5,000 students for 10 academic programs in 7 colleges. But for our graduation, which is scheduled from April 10 to 14, we will be graduating 1,004 students. Ibinahagi rin niya na 90% of their graduates ay kaagad nakakapasok sa trabaho.
So as you know, Pasig City is a highly urbanized city and is the center of financial, business, and commercial activities, mainly in Ortigas area. So therefore, our school is actually the feeder university to most of the industries, companies, and commercial enterprises in the financial and business districts of Pasig City. So, kaya naman isang masayang pagbati ang kanyang nais ipaabot sa mga mag-aaral na magtatapos sa taong ito. Firstly, to Class 2014 of the Pamantasan ng Lungsod ng Pasig, I give you my advance congratulations on this happy occasion of your graduation. And for Vice Admiral Eduardo Maar Santos, may your good works continue and may God bless you and may you have a long life to live. Thank you very much and good afternoon to you all. This portion was brought to you by Western Union. Walang palya ang padala. Marichelle Yao would like to thank Dr. Almond Derla of La Estetica, Tomas Morato Branch, with hotline 332-8604. Congratulations sa aking partner, sir. We are very, very proud of you. I'm sure ang mga family mo, Amos family mo, and your family, lahat sila proud na proud sa iyo. Maraming salamat, Marichelle, at maraming salamat po sa inyong lahat. Itong parangal na binigay ng lungsod ng Pasig, sabihin nun yung reach ng MAAP ay umabot na. Yun, totoo yun. Nakikilala na talaga. Hindi lang Quezon City at saka Manila. Yun, totoo yan. Ha? Okay, mga kamarino, abangan niyo po kami sa susunod na Sabado, ang simula ng ating anniversary special, isang buwan na patupad ng mga simpleng kahilingan ng ating mga marino at ng pamilya nito, di ba? Yes, tama yan. Excited tama. ako. Isang buwan yan. Magkita-kita tayo muli sa susunod na Sabado, 11 to 11:30 in the morning. Dito lang po sa PTV4, ang telebisyon ng bayan. Yes, at syempre mga kamarino, get a copy of our Yanang Marino DVD. Amosup DVD po yan, kung saan malalaman ninyo ang mga benepisyo ng Amosup, mga latest maritime issues, Yanang Marino shows, mga boxing, mga maraming kaalaman para po sa inyong lahat yan. Libre po yan, Admiral, di ba? Tama, libre yan sa Amosup. Correct. Kuha lamang po kayo ng kopya mula sa Amosup Center at dalhin nyo kami sa ang mangdako ng mundo kayo naroroon. At syempre, pwede na tayong abangan. Ako'y magsasalita na. Abangan nyo po kami dyan sa Japan. Mga kamarino, abangan nyo kami dyan. Okay, paano na yan, Admiral? At syempre, like us on Facebook and follow us on Twitter. At para sa mga updates sa maritime industry, log on to www.yanangmarino.com. At para naman sa ating mga kamarino na nasa barko, manood po kayo sa amin through live streaming. Just type www.ppv.ph. Have a very lovely weekend, mga kamarino, yung mga magsisimula ng mag-wedding suit. Yung mga magbabakasyon na. O kaya nagpre-prepare na para sa Holy Week. Yes. Kami na yan di ba? O ingat-ingat lamang sa biyahe, di ba? Okay. But for now, anchors away! Bye! Bye-bye! This program was brought to you by Western Union. Walang palya ang padala.